Alright, nashock ang lahat. Magkakabukingan na. Michael Cataroha umamin. May sabwatan. General Katapang nataranta. Yan mga ka-review, patungkol po yan ang ating bibigyan ng reaksyon, komento at kritisismo. Mula po ito sa ating paboritong Akbanat Kapanig TV. Yan, maraming salamat. At bago po natin simulan yan mga ka-review, kung bago ka pa lang, dito po sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. Yan mga ka-review, at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At ito na nga mga ka-review, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na po. Matagumpay na na-turn over ng Philippine National Police ang Honor Rizal ang nakatakas na believed inmate na si Michael Cataroha sa Bureau of Corrections. Ito ay matapos mahuli ang naturang pugante sa kanyang probinsya sa Rizal kamakailan. Napag-alaman na nagpanggap itong bisita at pineke ang security stamp na para lamang sa mga bisita upang makapuslit. So yan mga ka-review, dito po yung balita pa po rito nung una, nagpanggap po siyang bisita, no? Pero nung na-turn over na po sa 'di ba sa Bucor, bigla pong nagbago. Na-turn over po sa fiscal yata yun, sa fiscal po muna. Nagbago na po ang kanyang di ba? Ang kanyang statement, at hindi na po siya naging nagpanggap na bisita, kundi sumakay po siya sa basura ng truck. Yan, ganun po kabilis mga ka-review, magbago ang statement ni Cataroha Nang hindi namamalayan ng mga tauhan ng New Bilibid Prison. Sa kanyang pagbabalik sa New Bilibid Prison ay sinamahan siya ng mga tauhan mula sa Bureau of Corrections, Special Weapon and Tactics, Angono Police Station at Rizal Police Provincial Office. Nababahala naman si Michael para sa kanyang kaligtasan dahil posible aniyang galit sa kanya ang mga kapwa nito persons deprived of liberty dahil sa kanyang ginawang pagtakas. Nako, wag lang po yung mga kasamahan mo, Michael Cataroha, ang katakutan mo. Matakot ka rin kay Katapang kasi pinahiya mo siya Pinahiya mo yung Bucor Pinahiya mo yung Director General ng Bucor, diba? Si Katapang. Kaya mag-ingat ka rin sa kanya kasi diba, hindi po natin alam. Dahil sa kahihiyan at hindi naman nagre-resign itong si Katapang, baka hindi natin alam kung anong gawin sa'yo, di ba? Bri na nawawala si Cataroha noong July 15 ng kasalukuyang taon matapos na magsagawa ang mga tauhan ng New Bilibid Prison ng kanilang regular inspection. Ang kanyang pagkawala ay nagresulta naman sa pagkakadiskubre ng umanito ng tao sa loob ng septic tank ng Bilibid. Kung maalala, naiulat na posibleng patay na si Cataroha at marahil ay inilagay ang kanyang malabi sa loob ng naturang Poso Negro. Yan mga po mga ka-review. Yan rin po yung nakakapagtaka. Yung buto po ba ng manok, makukumpara mo sa buto ng isang tao? Diba? Ang layo naman, di ba mga ka-review, kung sasabihin nilang, at sinabi nga nila na buto raw po yun ng isang manok. Anong parte ba ng buto ng manok ang pwedeng ikumpara natin sa buto ng isang tao? Daliri? Pwede. Pero di ba, napaka misteryoso. Dahil sa mga kontrobersiya sa loob ng National Penitentiary ay pinag-utos na ngayon ni Bureau of Corrections Director General Gregorio Katapang Jr. ang malawakang investigasyon kung bakit nakalabas si Cataroha sa maximum security compound ng Bilibid. Siniguro rin ng opisyal na mananagot ang mga tauhan ng New Bilibid Prison. So yan nga po mga ka-review Yan rin po yung iinitan ng ulo ng ating mga netizen kasi si Katapang yung magpapa-imbestiga at mga tauhan rin ni Katapang yung mag-iimbestiga. Kaya parang walang sense of fairness dito sa ginagawang investigasyon. Kung si Katapang lang din po ang mag-iimbestiga. Diba? Useless. So na maaaring may kinalaman sa pagtakas si Cataroha o kaya naman ay nagkaroon ng kapabayaan. Aminado naman si Katapang na mahirap i-manage ang lahat ng mga persons deprived of liberty sa loob ng Bilibid dahil congested na ang mga ito. So yan mga ka-review, di ba?
Umaangal na po si Katapang mga ka-review na mahirap daw po talagang i-manage, mahirap kontrolin yung mga PDL sa loob mga ka-review. Kung nahihirapan ka na po dyan, Mr. Katapang, Sir, General Katapang, kung nahihirapan ka na po dyan sa pagmamanage sa Bucor, pwede ka namang, di ba? Pwede ka namang mag-resign para may pumalit dyan na medyo karapat dapat sa posisyon at may alam, no, sa pamamalakad dyan sa Bucor. Most important thing here is to decongest them in as much as they are really, as I've always said, that they are unmanageable in as much as we are overcrowded and we are undermanned. The ratio is 1:25 or 1:20 for one PDL or for 20 PDL or more. There's only one guard who's watching them, and of course, I have to transfer them outside Muntinlupa, somewhere in Palawan, in Mindoro, in Davao. Sa mga kaugnay pa ang balita dyan sa may Bureau of Corrections, ipinag-utos na rin ng ahensya, partikular na ni Director General Gregorio Katapang Jr. sa mga preso ang paglansag ng mga kubol sa lahat ng piitan sa Pilipinas. Ito ay bilang bahagi na rin ng crackdown ng ahensya sa mga kontrabando na pinapasok sa loob ng mga selda sa mga bilangguan. Ayon pa kay Katapang, binigyan na nila ng pagkakataon ng mga preso na isuko ang lahat ng kanilang mga itinatagong kontrabando, subalit tumanggi pa rin ang mga ito at nahuli sa akto. Mananatili pa rin naman anyang matagal ang mga ito sa New Bilibid Prison at hindi magdadalawang isip anya ang ahensya na maghain ng kaso laban sa mga mahuking preso na nagtatago ng mga kontrabando. Inuulat din ng Bureau of Correction. So yan mga ka-review, no, pinawasak daw ni Katapang yung mga kubol. Diba? Ang problema dito, baka pakitang tao lang ito, mga ka-review. Kasi, di ba? Malaki po ang kitaan siguro dyan sa kubol na yan, mga ka-review, di ba? Kaya nga binalik niya Sinira ni General Bantag, ibinalik ni Katapang, at ngayon sisirain din ni Katapang. Kasi nga, di ba mga ka-review, dapat hindi niya na binalik kasi sinira na nga po ni DG Bantag. Yung mga kubol. Kasi nakikita ni DG Bantag na wala talagang wala talagang naitutulong na maganda yung kubol na yan. Diba mga ka-review? So yan na nga, sinira ni DG Bantag, binalik naman ni Katapang at ngayon sisirain na naman ni Katapang. Mukhang natututo na si Katapang mga ka-review na voluntaryong giniba ng mga preso sa may Bilibid ang nasa 60 mga kubol na nasa Security Housing Building 1 at 6, NBP North, HB 9, NBP East Quadrant 4 at SHB 7, NBP West Quadrant 2 habang nagpapatuloy naman ang paglansag pa sa mga kubol na nasa Quadrant 3 Maximum Security Compound. Nagbabala din ang Bureau of Corrections Chief na simula na sa Lunes, Agosto 21, ang mga personnel ng Bureau of Corrections mula sa Diversified Maintenance Unit ay gigibain na ang mga kubol na nakatayo sa loob ng Bilibid. Isasagawa rin anya ang naturang operasyon ng regular sa National Penitentiary. Pag-usapan natin ngayon yung bagong pakulo ni General Katapang na nilangaw, hindi umubra, pakulo, papogi. Okay. Nung natapos na yung congressional hearing, galit na galit ang mga congressman. Huwag na natin isama yung mga senador. Dahil si Bato, naging abogado niya. Mga congressman, galit na galit. Yung congressman na, are you willing to resign? Sabi ni Congressman Abante, yes, Your Honor. If the President will tell me to resign, I will resign. Parang gano'n. So, ibig sabihin, malabo po talaga na mag-resign siya mga ka-review. Kasi yung presidente natin hindi nga nagsasalita patungkol dito di ba? At ito lang din nakakapagtaka sa mga, di ba, sa mga media na nasa Malacanang, yung press corps mga ka-review. Hindi man lang, wala man lang ni isa sa kanila ang magtanong na Mr. President, ano po ang inyong masasabi sa nangyayaring kaguluhan ngayon dito sa ating Bucor? Ano po ang inyong masasabi dito sa nakatakas na preso na si Michael Kataroha?
No? Ano po ang inyong masasabi dito sa pamumuno ni Katapang na natakasan, di ba mga ka-review? Wala po ni isang nag-aano ng ganun eh. Kaya malamang sa malamang at hindi rin magsalita itong ating presidente patungkol dito, no? Yan yung pinagtataka rin ng ating mga mahal na netizen, mga ka-review. Ano daw ang meron kay Katapang, kay Remulla na hindi matanggal-tanggal ni PBBM dyan sa Bucor at dyan po sa DOJ. Sa bagay, si Remulla talaga, mga ka-review, kung tatanggalin po yan ni President BBM noon pa, nung 'di ba yung nahulihan ng 'di ba droga yung anak niya. O doon pa lang po isa na po yung dahilan para tanggalin sana siya. Pero hindi po tinanggal, no? Yung tinanggal tuloy yung nakahuli sa anak niya. Nako talaga, oh. Baliktad ng mundo ngayon, At pinalaya pa yung anak ni Soji Boyeng Remulla. At ito naman si Katapang, no, mga ka-review, talagang sa bagay, pag tinanggal si Remulla, tanggal rin si Katapang, di ba? Ganun lang siguro kadali yun. Sabihin, pero wala tayong magagawa kasi ang ating Pangulo ay sinasabi nga ng iba. Opinion po ito ng ating mga netizen, mga ka-review. Nagbibingi-bingihan at nagbubulag-bulagan po ang ating mahal na presidente. Ano po ang inyong masasabi dyan, mga ka-review? Totoo po ba yan? Or hindi? Yan. Ang hirap lang siguro, mga ka-review, nito kung, diba, may pumipigil na hindi makatuloy yung ganitong impormasyon sa ating presidente. Yung ano ko lang, mga ka-review, kasi diba binabalita naman sa sa mainstream media na may mga ganitong issue sa Bucor. Pero sana dapat magkusa na lang yung ating presidente na magsalita. Huwag nang umasa sa mga impormasyon na ipinifeed sa kanya. Diba? Baka kasi may mga ahas na bulong ng bulong, di ba, mga ka-review? Anyway. Pagkatapos no, nagpakulo ka agad. Ano ba yung pakulo niya? Yung nagpalabas siya kaagad ng surrendery. Na pinalabas niya na gumawa na siya ng mabuti. Anong mabuting ginawa niya? Kontrabando, nag-surrender na. Ano ba yung? Yan, mga ka-review, di ba? Mukhang nagpapaawa kasi dito si Katapang, di ba? Sinasabi niya na gumagawa na nga ako ng mabuti. Hindi ko na alam kung anong gagawin. Kaya nakikipagparte na nga ako sa kanila. Nakikipagkapatiran na nga ako. Di ba? Ginagawa ko ng lahat para maging close daw yung nila, kapatiran, di ba? Yung tinuturing niya ng mga kapatid, yung mga PDL. Dapat po bang ganyan ang attitude, yung ugali ng isang Bucor chief? Mga ka-review, nakikipagparte sa mga PDL. Parang si Dilima lang ito, mga ka-review, di ba? Yung nakikipagparte rin yun si Dilima eh. Pero ang nga lang, Secretary of Justice si Dilima. Ito naman si Bantag, si Katapang, Director General ng Bucor, no? Granada, mga ice pick, mga bladed weapons, droga, wala namang droga. Basta, nagpalabas siya kagad, parang propaganda niya, media expose niya na nakagawa na siya ng maganda kagad. Yun, pakulo ang tawag ko doon, papogi. Sorry, Sir Katapang. Ako, opinion ko lang ito. Then after that, nagbigay siya ng press statement, deadline, sabi niya, August 13. Anong pizza na ba ngayon? August 19? August 13, nagbigay siya ng deadline na isurrender nyo ang mga kontrabando nyo kasi pag hindi, gagalugad na naman kami. Araw-araw namin kayo anong tawag doon? Ayan, mga ka-review, parang tinatakot niya yung mga PDL, no? Sa palagay niyo po ba matatakot yung mga PDL na yan? At saka kung magagalugad talaga kayo, wag nyo nang lagay sa schedule
i-surprise niyo para naman kayong mga bata na ano diyan mga ka-review, di ba? Paano pa makakapag-prepare yan kung lalagyan niyo ng petsa kung kailan kayo maggagalugad, di ba? Oh. Dapat walang petsa yan. Oh, maggalugad kayo ng maggalugad ng surprise lang. Para maubos niyo yung mga contrabands diyan sa sa Bucor, sa Bilibid. Greyhound operation. Greyhound, di ba, aso? Para bang tinatakot pa niya ang mga PDL na surrender. Napalibutan na namin kayo. Kung ayaw nyong maggalugad kami, surrender nyo na. Nako, wala na yun. Lumang tugtugin na yun. Kasi ang mga PDL, halang ang kaluluwa ang karamihan dyan, although hindi naman lahat, dahil naniniwala ko, may mga PDL dyan na mga inosente. Tinatakot pa niya na galugad. Nako, sanay na ang mga PDL ng galugad. Hindi sila natatakot. Kaya yung sinasabi niyang surrender, nako, kalukuhan. Kalukuhan yung surrender. Medyo tahimik na ngayon. Tahimik ang Bucor. Kung ano na ang nangyayari sa loob, hindi na natin alam. Ibig sabihin, pumalpak, walang kumagat sa pakulo ni General Katapang na surrender. Sabi ni General Bantag nung nag-usap kami, sabi niya, Tol, huwag kang maniwala doon. Ang mga PDL hindi mag-surrender ng kanilang armas, yung mga bladed weapons. Kung ako naman ang PDL, bakit ko isurrender yung aking depensa? Kasi uso yan talaga sa Bilibid yung riot. Kaya ang PDL, maningkamot, sa Bisaya, maningkamot na meron siyang panagang kung magkarayot, meron siyang bubunutin sa kanyang higaan na i-depensa kasi riot na eh. Kaya imposible na magsusurrender sila ng kanilang mga bladed weapon. Imposible na magsusurrender. Kaya ulitin ko, pakulo yan ni So yan mga ka-review, ha? Ano po ang reaction dyan mga ka-review sa naging balitang yan? Talagang kapit ko talaga itong si General Katapang, no? At nako, talaga halata ng mga, di ba, marami na patunayan na may korupsyon na nagaganap dyan sa Bucor. Diba? Napatunayan na yan sa Kongreso at sa Senado. Diba? Yung mga korupsyon ni Angie Bautista. Hindi mang direktang sinasabi na involved doon si General Katapang sa mga ginagawa ni Angie Bautista. Pero siya pa rin po ang head ng Bucor. At malamang sa malamang, alam niya yan kung ano man ang ginagawa ni Angie Bautista na mga korupsyon, di ba, mga ka-review? Kasi wala naman talagang maniniwalang tao na gagawin yun ni Angie Bautista nang walang basbas ng kanyang mayor na si General Katapang, di ba? Boss mo yan eh. Anumang mga mangyari sa ginagawa mo, sasabihin mo yan sa boss mo. Kaya nga, mga ka-review, halatang halata na may nagaganap na korupsyon. Hindi pa rin, kasuhan ba ito si Katapang? Or bigyan ba ng disciplinary action? Or masuspindi man lang? Or force resign na ito mga ka-review? Sibakin na talaga. Dahil nga sa mga nangyayari dyan sa Bucor. At natakasan po sila. Yan po yung importante dyan. Sa pamumuno ni Katapang, may nakatakas na preso. Diba? Parang napakasakit po yan sa part ni Katapang, diba mga ka-review? Ano pang ginagawa mo dyan kung, diba? Kung talagang mahal mo ang bansang Pilipinas, mag-resign ka na at magpapalit ka ng medyo may kakayanan na talagang pwedeng mamuno dyan sa Bucor.
Well, anyway mga ka-review, ano naman po ang inyong reaksyon? Pa-comment na lang po sa baba at para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong nararamdaman sa isyong ito. Palike and share na din po ng video ito, reaction video ito mga ka-review, para mas marami pa pong mga kababayan natin sa ibang bansa ang makapanood ng makabuluhang balitang ito. Maraming salamat po.